Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Binigyan din ng palasyo ang kanilang paghahangad ng pananagutan matapos maitalaga bilang bagong ombudsman si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Anila kasabay ng pagkakaluklok kay Remulla, naniniwala silang magagampanan nito ang kanyang tungkulin bilang bagong ombudsman. Ilang mambabatas naman ang nagpaabot ng kanilang suporta sa pagkakatalaga ni Remulla. Si Simon Ong una sa Balita Live. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Si Remulla ang papalit kay dating ombudsman Samuel Martires na nagretiro nitong Hulyo. Binigyang diin ng palasyo ang pagkakatalaga kay Remulla bilang bagong ombudsman na anilay magpapatubad ng mas istrikto at mahigpit na pamantayan at paninindigan kontra korupsyon. The administration remains firm in its commitment to fight corruption wherever it exists, as Ombudsman Remulla is expected to uphold transparency, strengthen anti-corruption measures, and ensure that justice is administered fairly and efficiently. Nanindigan din ang pamahalaan na wala silang papanigan at magiging patas pagdating sa paghahanap ng pananagutan. There will be no sacred cows, no exemptions, and no excuses. Public office is a public trust, and those who betray it will be held accountable. Mababatid na mula sa higit 15 aplikante para sa pagka-ombudsman, bumaba ito ng 7 batay sa shortlist na inarekomenda ng Judicial and Bar Council o JBC kay Pangulong Marcos Jr. Kabilang na dito sina Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Retired Court of Appeals Associate Justice Samuel Gerlan, Deputy Executive Secretary for Legal Affairs Ana Liza Logan, Retired Justice Mario Lopez, Sandigan Bayan Associate Justice Michael Frederick Musni, at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Batay sa 1987 Constitution, ang ombudsman ay tinatawag na protector of the people o tagapagtanggol ng taong bayan. Layo nitong maging public arm laban sa kaanumalyahan ng kahit anong public office at kahit sinong opisyal. Samantala, si Remulla ay inaasahang magsisilbi sa fixed term na 7 taon na aabot hanggang 2032. Mas mahaba pa kumpara kay Pangulong Marcos Jr. na nag-appoint sa kanya sa posisyon. Buo naman ang suporta ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pagkakatalaga kay Remulla. Ayon kay Ridon, mabibigyang hustisya at mapapanugot nito ang lahat ng mga nasa likod ng issue hinggil sa maanumalyang flood control at iba pang infrastructure projects sa bansa. Posible na rin aniya ang pagsasagawa ng administrative at criminal proceedings laban sa lahat ng individual na sangkot sa plunder, kabilang na ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways, mambabatas, executive officials at government contractors. Binigyan din ni Redon na itatransmit din ng House Infracom ang lahat ng kanilang transcripts, documents at iba pang ebidensya na lumabas sa kanilang pagdinig. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, Alauna sa Balita, Congress TV.